kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. MMDA o Metropolitan Manila Development Authority. Ito ang ahensya ng gobyerno na siyang nag-iimplementa ng kaayusan sa mga kalsada ng Metro Manila. Direct ang supervision nito mula mismo sa opisina ng Pangulo ng Pilipinas. Masasabing makapangyarihan ang kung sinumang maitalagang mamahala sa ahensyang ito. Kung marami ang natutuwa sa mga ginagawa ng mga MMDA, meron ding mga naiinis at nayayabangan sa ilan nilang mga tauhan, lalo na mismo sa mga kumukumpronta sa mga lumalabag sa batas. Siya, si Ginoong Gabriel Go. Head ng Special Operations Group ng MMDA. Siya ang palaging nakikitang nangunguna sa pagbaklas sa mga tindahan na halos nasa gitna na ng mga kalsada. Nililinis ni Go ang mga bangketang inaakupan na ng mga nagtitinda o ng mga may-ari ng bahay na gustong lumawak pa ang kanilang propiedad. Kasama ng ilang mga vloggers ay palaging may resibo si Gabriel Go sa kanyang mga ginagawa. Kahit na kinaiinisan ng iba pero basta't alam niya na tama ang kanyang ginagawa ay pasensyahan na lang kapag masapol ka ni Go. March 25, 2025 nang magkaroon ng clearing operation ng MMDA sa kalsada ng Quezon City. Nataon namang nakabalandra sa harapan ng police station ng Quezon City ang motorsiklo ng kapitan ng mismong police station ng QC na si Police Captain Eric Felipe. Kaagad na kinumpronta ni Gabriel Go ang pulis na kapitan at pinaalalahanan ng kanyang bayulasyon. Maayos namang tinanggap ng kapitan at humingi pa ito ng dispensa sa pagbalandra ng kanyang motorsiklo. Pero tuloy pa rin si Gabriel Go sa pagpaalala sa pulis. Tingnan ang mismong aktwal na nangyari noong araw na sinita ni Gabriel Go ang kapitan ng Quezon City Police na si Felipe. Kayo, nire-respeto kayo, binibigyan kayo ng chance para hindi kayo makompromiso, ayaw nyo makinig. Tapos dadating tao, sasabihin mo, tinikita mo? Okay, pasensya na sir ha, pasensya na po. Ipapasok ko na lang po. Pero hindi mo muna yung ticket. Matapos na kumalat sa social media ang nangyaring paninita ni Gabriel Go sa kapitan ng PNP, ay marami ang umangal at nayabangan kay Ginoong Gabriel Go. Pati mismo ang chief ng NAPOLCOM na si Attorney Rafael Calinisan ay hindi sangayon na tila nababastusan at nayayabangan sa inasta ni Ginoong Gabriel Go. Kung nagkamali ang pulis, kasuhan, parusahan. Ang problema ko dyan is yung pamamaraan. Pwede naman na tikitan mo na, tapos na. Nagsusorry na yung tao, balak na yung bayaran yung fine niya, bibidyohan mo, ipopost mo, papayain mo, para lang what? For the views. Binidyohan mo pa yung tao na hindi niya nalalaman, wala rin namang consent niya, clear violation of the Data Privacy Act, extremely libelous yung ginawa din niya. So, I cannot fault si Captain Felipe. It's well within his right to file a case. He feels aggrieved and actually I feel for him. Hindi kaagad nagpakita o nagbigay ng kanyang statement sa Ginoong Gabriel Go habang patuloy ang pag-viral ng kanyang ginawang paninita sa police captain ng QCPD. Pero nitong Abril 3 lang ay humarap na sa media si Ginoong Gabriel Go nang ito'y pumunta sa tanggapan ng NAPOLCOM para magbigay ng public apology sa kanyang inasta noong March 25. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa kagalagal ng Commissioner Calinisan. So narito po ako ngayong umagang ito dahil nga po with the pressing issues na umiikot po ngayon, no? Po nga sa involvement ng aming operasyon. So nais po pong itong umagang ito formally po na humingi po ng nawa at of course gusto ko rin po magbigay ng humingi ng paumanhin. Hindi lang po sa ating kagalang-galang na commissioner but also directly to Captain Felipe po. Sir, if you are listening to this, ako po ay humihingi ng paumanhin sa inyo dahil po sa nangyaring it's not my intention na magkaroon po ng ganong hindi maayos na pangyayari at pakikitungo po. So, aside from that, nais ko rin po humingi ng paumanhin, hindi lang po kay Captain Felipe, but also to the entire Philippine National Police.
it is, once again, it is not my intention to tarnish the good reputation of the institution of the Philippine National Police. Agad namang tinanggap ng NAPOLCOM ang dispensang hiningi ni Ginoong Gabriel Go, kaya hindi na sila magkakasuba sa kanya. Pero ang nasaktan na kapitan na si Felipe ay hindi nagpareglo at tinuluyang kinasuhan ng cyberbullying si Ginoong Gabriel Go. May desisyon na rin ng MMDA sa kanilang tauhan na si Gabriel Go at ito ay kanilang ilalabas sa araw ng Lunes. Ang tanong, matatanggal kaya sa kanyang trabaho si Ginoong Gabriel Go? Ikaw, nayayabangan ka ba sa mga asta ni Ginoong Gabriel Go? Gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador.